Ang nag-iisang Comics Reader. Kabanata 16. Sa Jarvan na kabisera ng kaharian ay may katulong ang yumuko na nagpaalam sa dalagang may sapatos na mamahalin at mga alahas sa kanyang katawan na kumikinang-kinang pa. Ang dalagang yon ay si Cheryl na masayang bumili ng mga gamit niya. Napapangiti pa siya habang iniisip na palaging nakakatulong ang pamimili pagdating sa stress. Ngayon ay tinatanong niya na lang ang kanyang sarili kung saan siya susunod na pupunta. Ang hindi niya alam ay may dalawang lalaki na pala ang pasimple lang na sinusundan siya. Pero napansin na niya pala na sinusundan siya at ngayon na nakapagpalabas na siya ng stress ay iniisip niya na lang kung gagawin niya ba ang ibinilin sa kanya ng kuya niya. Pumasok na nga si Cheryl sa madilim na eskinita kaya nung inisip ng dalawa na ito na ang pagkakataon nila ay agad na lang silang nagulat sapagkat nakatutok na pala sa kanila ang mahika ni Cheryl. Nagkaroon na nga ng malakas na pagsabog sa loob ng syudad at may humila na sa damit ng lalaki. Nagbabanta si Cheryl na hindi na niya uulitin ang sasabihin niya at tinanong na niya kung nasaan ang lihim na kasino. Sa isang lumang kastilyo ay ginagabayan na ng dalawang sugatan na lalaki si Cheryl. Nung ibinukas ng lalaki ang pintuan ay napapikit na lang ng mata si Cheryl dahil ang bumungad sa kanya ay ang napakaliwanag at napakalawak na silid na ito. Sa loob ay maraming tao ang nagbibid ng kanilang ginto kaya nung tinignan ito ni Cheryl ay nabasa niyang ang pangunahing kaganapan ay tungkol sa labanan sa Bran na paglalabanan nina Doc Aaron at ng alliance nina Count Grey at Count Aemon. Natuwa lang naman si Cheryl nung nahanap na niya ito. Sa harapan ay meron na ang isang lalaki na ipinapakilala ang grupo nila at ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng dumalo sa kanilang Jarvan Betting Castle sa araw na ito. Nang may biglang nagmura sa dwarf kaya agad na lang siyang naasar. May nagpakita ng ang dalawang maskuladong lalaki para buhatin ang nagmura sa dwarf. Ang rason daw kung bakit niya pinaalis ang lalaking yun ay hindi dahil sa nagmura siya kundi dahil sa distorbo lang siya sapagkat tinatrato nila bilang ginto ang oras ng kanilang mga customer. Nagbunyi na nga ang mga customer na isinisigaw ang pangalan ni Lumpy. Ito na raw ang highlight ng kaharian at ang pangunahing kaganapan sa araw na ito. Sisimulan na muli nila ang paghula sa labanan ng Bran. Kaya ang lahat ng mga customer ay isinigaw na nila ang kanilang mga bid. Mabilis na napuno ng bid ang basket ng alyansa ng Counts, hanggang sa may nagbid para kay Doc Aaron ng 3 milyon. Pinaghalong gulat at pagtataka na lang ang maipipinta sa mukha ng mga nagbibid. Hindi nila naiwasan na gumilid para magbigay daan sa babae. Dahan-dahan nang ang lumapit ang dalaga samantalang natataranta na si Lumpy dahil tumatanggap lang daw sila ng pera. Tinanong niya ang Maharlika kung papaano siya nakapagdala ng 3 milyon sa lugar na ito. Napatanong lang din si Cheryl kung hindi ba ito kasino? Kung sinasabi niyang meron sa kanya ang pera ay tanggapin na lang nila ito. Bigla na lang na may hinila siya sa loob ng kanyang damit at ipinakita ang isang sulat sa dwarf. Agad na nakilala ng dwarf ang sulat na galing sa Moria Trade Group at sinabi na nga ni Cheryl na ang cheque na ito ay galing sa isa sa 3 trade group sa kaharian. Ang Moria Trade Group, ginamit na ni Cheryl ang portal niya para makabalik sa Bran at nagtaka na lang siya dahil hinihintay na pala siya ni Aaron. Sapagkat ito ay mahalagang bagay ay tinanong ni Aaron kung ano ang nangyari sa lakad ni Cheryl. Nagpusta na raw siya sa lihim na kasino at tinanong niya kung nakumbinsi na ba ni Aaron si Kane. Dahil ginamit niya ang land deed bilang collateral para humiram ng pera. Hindi pa raw dahil inayos niya pa muna ang pag-aproba ng mga bagong mamamayan. Hindi na rin kailangan na alalahanin ni Cheryl ang pagkumbinsi kay Kane. Nagtaka na lang si Cheryl kung ano ang ibig sabihin ni Aaron. Ang kanyang kasabihan pala ay mas magandang humingi na lang ng tawad kaysa humingi ng pahintulot. Kaya ngayon ay sinisigawan na siya ni Tanda dahil inamin na niyang hindi totoo na may minahan ng ginto. Tinatanong na rin ni Kane kung magkano ang inutang ni Aaron na kapalit ng kanilang land deed. Nung walang pakialam niya lang na sinabi ang 3 milyon ay napaupo na lang ang matanda sa sahig na umiiyak at sinasabi sa yumaong emperador na sinira na lahat ng anak niya ang lahat. Paano niya na lang daw ipapaliwanag ito sa yumaong emperador? Nagtataka lang na sinabi ni Aaron na meron daw siyang plano. Pero mas lalo lang na nagalit si Kane na tinanong kung anong kalokohan ang plano niya. Plano niya bang mamatay silang lahat sa katiting na lupain na may iwan sa kanila pagkatapos nito? Napakunot noon na lang si Aaron at sinabihan niya ang matanda na ipapakita na niya raw sa kanya ang plano niya. Nagdududa pa rin naman si Tanda kung ano ang ipapakita ni Aaron.
Hanggang sa nahiwa na nga ng buo ang isang bundok kaya tumaas lahat ang balahibo ni Cain. Pinagsasabihan na naman ni Aaron si Cain na meron siyang plano. Bakit kasi hindi pa siya nagtitiwala sa kanya? Nauutal na lang ang matanda na hindi masabi ang gusto niyang sabihin kaya tinatanong na siya ni Aaron. Bigla na ngang napalitan ang mukha ni Cain na sinabing ipupusta na raw nila ang lahat. Ikukontak na niya raw ngayon ang Moriah para makapagdala pa siya ng mas maraming ginto. Samantalang ang dalawang magkapatid naman na ang nagdududa na ngayon sa matanda. Pagkalipas ng ilang araw ay may pinapasok na ang mga gwardya. Pumasok na ang kalesa at bumaba na rito ang isang lalaki. Napapatanong na lang siya kung ito na ba ang magiging teritoryo niya. Sapagkat ang lalaking ito pala ay ang pinuno ng Moriah na si Grim Moriah. Kabanata 17. Bloodcoin Grim Moriah, ang nahulog na aristocrat at ang may-ari ng Moriah Trade Group. Ang pamilya ng Moriah na nakalikom ng yaman sa pamamagitan ng mga proyekto sa lupa na ipinasa mula sa nakaraan na mga henerasyon. Mga 30 taon na ang nakalipas nung ipinatupad ng dating emperador ang Land Trade Prohibition Act at si Doc Moriah na mahigpit na tinutulan nito ay pinurga dahil dito. Pagkatapos na mapuerga si Doc Moriah, para itayo muli ni Grim Moriah ang kanyang pamilya ay nagsimula siya ng iligal na pribadong loan business sa Jarven na pinupuntirya ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo. Dito na nag-umpisa ang kasabihan na kung saan ang pera ni Moriah ay doon makikita ang dugo. Dahil sa malupit niyang pamamaraan para makalikom ng yaman ay bumangon siya para maging may-ari ng Moriah Trade Group, isa sa nangungunang 3 trade group sa kontinente. Sa kasalukuyan ay ito na nga si Grim Moriah. Ipinagbigay alam sa kanya na dahil sa Land Trade Prohibition Act ay hindi niya pwedeng bilhin ang teritoryo ng brand sa pamamagitan ng pera, pero kung hindi kayang bayaran ni Doc Aaron ang utang niya ay mapapasa kanya na ang teritoryong ito. Gusto pala ng tauhan na maghimagsik sa pamilya ni Aaron at sumasang-ayon din naman si Grim Moriah sa kanya. Ipapakita niya raw sa aroganteng batang yun kung bakit siya tinatawag na Bloodcoin. Ipinapakita na nga ng dalawa ang paggalang nila sa Doc. Masaya lang naman na tinatanggap ni Aaron si Moriah. Kinamusta pa niya ang biyahe nila papunta sa Hilaga. Natutuwa lang din naman na sinabi ni Moriah na kung may kliyente man siyang humiram sa kanya ng pera ay pupuntahan niya pa rin yun kahit na nasa Black Continent pa siya. Ganun din ang gagawin niya kapag mangungulekta na siya ng interes at prinsipal. Na para bang may nangyayaring banayad na labanan sa dalawa. Iniisip na lang ni Aaron na may isa pa na namang lalaki ang gusto siyang matalo. Nagtataka naman si Grim Moriah kung mapapangiti pa rin si Aaron pagkatapos niyang matalo sa digmaang teritoryo. Sinisigurado na ni Cain kung alam ba nila ang dahilan kung bakit sila ipinatawag ng kanyang Panginoon. Sinagot siya ni Moriah na ang dahilan ay maglalabas ng kasulatang 3 milyon ang trade group niya para sa pusta ng kanilang Panginoon. Ipinakita na niya rin sa kanila ang kasulatan ng Jarven Betting Castle. Tahimik lang naman na tinignan nito ng dalawa at sinabi ni Aaron na dahil eksperto na si Moriah sa bagay na ito ay siya na raw ang bahala. Kaya nagtataka na lang si Moriah kung bakit pa siya ipinatawag. Ang dahilan pala ay gusto pa ni Aaron na mangutang ng karagdagang 2 milyon. Kung magpapasahod daw sila ng mga mersenaryo bago ang digmaang teritoryo ay mahihirapan siyang magpautang sa kanya. Kapag masasangkot siya sa alitan ng mga maharlika ay mawawalan daw ng ibang customer si Moriah. Itinanggi ito ni Aaron dahil para sa kanya ay mahirap na panghawakan ang mga mersenaryo. Iniisip niya lang na gamitin ang mga sundalo ng teritoryo ng Bran para sa digmaang teritoryo. Kaya tinanong na ni Moriah kung saan niya gagamitin ang pera. Gagamitin niya lang daw ito para pangpuhunan. Kung mananalo din naman siya sa digmaang teritoryo ay doon na papasok ang pera, kaya iniisip niyang mamuhunan na ng maaga para sa pagpapaunlad ng teritoryo. Nagtataka na lang si Moriah kung anong pamumuhunan sa teritoryo ang pinagsasabi ni Aaron. Dahil kahit na matalo si Aaron ay mapapasa kanya ang teritoryo. Pero iniisip ba ng aroganteng batang ito na hindi siya matatalo? Mas lalo pang naguluhan si Moriah kung ano ang iniisip ni Aaron. Kaya sumang-ayon na lang siya. Kung gagawa si Aaron ng kontrata na ipinapangakong mamumuhunan siya sa teritoryo ay magpapautang si Moriah ng pera. Natutuwang sinabi ni Aaron na gagawin na niya mismo ang kontrata. Pero biglang nagalit si Cain na sinabing hindi ito pwedeng gawin ni Aaron. Kaya nataranta na lang ang dalawa na tumingin sa matanda. Kung matatalo raw si Aaron sa digmaang teritoryo ay mababaon siya sa utang. Bilang treasurer ng teritoryo at ang kanyang punong mayordomo ay hindi niya pwedeng aprubahan ang ganitong kontrata.
Ang sagot ni Aaron ay kailangan lang nilang manalo. Iniisip naman ni Moria na ito na sana ang pagkakataon niya para pabagsakin si Aaron pero sinisira lang ng matanda ang lahat. Habang nag-aaway pa rin ang dalawa ay nagtataka lang si Moria kung wala na ba siyang pwedeng gawin. Hanggang sa may naisip siyang magandang ideya at yun ay ang walang interes. Napahinto na nga ang dalawa at sinabi na ni Moria na magpapautang siya ng walang interes. Sabi niya rin na isa siya sa mga pumusta sa pagkapanalo ni Aaron. Na para bang hindi na ito kailangan pang pag-isipan pa ng dalawa. Habang paalis ay tinanong ng tauhan kung pumusta ba talaga si Moria sa pagkapanalo ni Doc Aaron. Tinanong lang siya pabalik ni Moria kung nababaliw na ba siya? Kasinungalingan lamang yun para hiramin nila ang kanyang pera. Kaya natutuwa nang ang pinupuri ng tauhan si Moria. Hindi na raw nakapagtataka kung bakit siya ang may-ari ng Moria Trade Groups. Nung sinabi ni Moria na sa tingin nila ay nasa panig nila siya ay napahalakhak na lang sila ng malakas ng kanyang tauhan habang sila ay pinapanood nina Aaron at Kane. Tinanong ni Aaron kung ano yung eksena na ginawa niya kanina. Nagtataka lang naman si Kane kung ano ang ibig sabihin ni Aaron. Perpekto raw ang acting niya dahil ngayon ay nakapag-utang na sila at wala rin itong interes. Nahihiya lang naman na sinabi ni Kane na yun lamang ang resulta ng maraming taon na karanasan niya. 20 araw bago ang digmaang teritoryo. Nagbigay utos na si Romel kaya naghanda na ang mga nag-eensayong elves na tinamaan ang kanilang mga target. Nagtataka na lang si Aaron kung bakit ang hihina nila. Sapagkat mauubos na agad sila ng mga kabalyerya bago pa sila makapagpana. Ang hinala niya na naman ngayon ay dahil sa hindi sila pinapakain ng matanda. Nagalit agad si Kane na sinabing sapat daw ang ibinibigay niya sa kanila na pagkain. Ang biglaan na sagot ni Kainos ay hindi sapat ang nasasaklaw nito. Ang short bow na ginagamit nila ay wala pang 100 metro ang pinakamalayong saklaw nito. Pero pagdating sa kapatagan ay ito ay mas malayo pa sa 200 metro. Kung hindi sila ang mangunguna habang sila ay nasa malayo ay magdurusa sila ng maraming pinsala. Pinapanood din ito ng buong imperyo kaya hindi komportable si Aaron na makilahok. Inaasahan din ni Kainos na hindi na kailangan na makilahok ni Aaron pero depende sa sitwasyon ay baka kakailanganin nilang isali si Cheryl. Dahil ang labanan ay tungkol sa pakikipaglaban sa mga pabago-bagong pangyayari. Kung kokontrolin nila ang mga variables na mangyayari ay pwede nilang magawa ang plano na labanan ng mga tig-1,000 hukbo. Napatanong na lang si Aaron kung paano nila yun gagawin. Sapagkat hindi naman sila nakakasigurado na aabot ang kanilang mga palaso sa kalaban. Pagbubutihin daw ni Kainos ang mga pana para makontrol nila ang variable na tinatawag na distansya. Pero hindi lang daw yun ang problema kaya tinanong na naman ni Aaron kung ano yun. Kakailanganin daw nila ng mga craftsmen para pagbutihin ang mga materyales at sandata. Dapat din na ang mga craftsmen na kukunin nila ay mabilis na makakagawa ng mga sandata. Nai-stress na si Aaron dahil wala pang 3 linggo ang natitira para gawin ito. May mahahanap ba silang mga tao na may kakayahan na gawin ang plano nila? Bigyan niya raw ng 3 araw si Kainos at makakahanap siya ng craftsmen at ng mga materyales. Nagtataka pa rin si Aaron kung sapat na ba ang 3 araw. Sapat na raw yun pero ang craftsman na kukunin daw ni Kainos ay hindi tao. Kaya mas lalo pang nagtaka si Aaron. Samantalang nakangiti lang si Kainos na iniisip ang craftsman na tatawagin niya. Kabanata 18. Sa ilalim ng gabi ay may dragon ang lumilipad, sa tuktok ng isang bundok ay dito na siya dumapo. Ang pugad ni Kainos na nasa pinakahilagang rehiyon ng Bran. Mabilis na siyang tinanggap ng mga tauhan niya at ipinakita nila ang palamuti na iniutos ng kanilang master. Pero para kay Kainos ay magulo pa rin ang pagkakagawa nito. Gagawin daw muli ito ng dwarf kaya nakikiusap na siyang huwag siyang paslangin. Mabilis lang na ginamit ni Kainos ang kanyang kuko para itapon ang palamuti kaya natatakot na ang dwarf. Iniutos na rin ni Kainos na itapon nila ito dahil ang gamit na tulad noon ay hindi bagay para sa kanya. Sinabihan na niya rin na huwag na siyang magtago at lumabas na siya, ang dwarf na si Keshi. Dahan-dahan nang ang lumapit ang babae at inutusan na siya ni Kainos na umakyat sa katawan niya. Kaya agad na lang na nabigla ang babaeng dwarf. Makalipas ang 10 minuto, sa teritoryo ng Bran. Nakarating na sila sa Minotaur Labyrinth. Nung nakikita na ni Kainos ang mga halimaw ay agad siyang naghanda ng kanyang atake at nagbuga na siya ng apoy. Kaya tuluyan ang nasunog ang mga Minotaur.
Samantalang pinapanood lang ni Kainos ang mga ito. Kinabukasan ay pumunta na sila sa syudad na may dalang mga sungay ng mga Minotaur. Nagulat si Aaron na tinawag si Kainos dahil nagtataka siya kung ano ang mga ito. Ito raw ay mga sungay ng water buffalo, ang mga materyales na kakailanganin para pagbutihin ang mga pana. Malayong mapapahaba raw ng pagkalastiko nito ang saklaw ng mga pana. Namangha si Aaron sa sinabi ni Kainos pero nagtataka na siya ngayon kung meron bang ganong mga hayop sa teritoryo nila. Kaya nagpapawis na lang na sinabi ni Kainos na binili niya ang mga sungay sa isang internasyonal na mangangalakal. Hindi naman na ito masyadong inisip ni Aaron. Tinanong niya lang kung ang dwarf ba na yun ang artisan na tinutukoy ni Kainos. Pinababa na nga ni Kainos ang dwarf para batiin ang kanilang Panginoon at sinunod lang naman ito ng dwarf. Nung pagkababa niya pa lang ay mayabang na agad ang tono niyang binati ang kanilang Panginoon. Nagpakilala siya bilang si Keshi the Dwarf at tinanong na niya si Aaron kung handa na ba siyang pagsilbihan siya. Kaya halata sa mukha ng dalawa ang pagkabigla nila. Nung papagalitan na sana ni Keshi si Aaron ay mabilis na hinila ni Kainos ang damit niya at itinakbo si Keshi sa malayo. Pagkalipas ng ilang sandali ay si Kainos pa ang nahihiya nang nagpaliwanag sa pag-uugali ni Keshi kanina. Hinihiling niyang maawa ang kanyang Panginoon sa dwarf na ito. Wala lang naman paki si Aaron sa ugali ni Keshi, basta may kakayahan siya. Si Aaron pa ang lumuhod kaya nabigla ang dalawa sa ikinilos ng kanilang Panginoon. Nagpakilala siya bilang Panginoon ng Bran at nasa pangangalaga na raw siya ngayon ng babaeng artisan na para bang nablangko ang isipan ni Keshi na sinagot ang Panginoon. May mga 2 linggo pa nga ang natitira bago ang digmaang teritoryo kaya inumpisahan na agad ni Keshi na pagbutihin ang paggawa ng mga pana. Sa gitna ng proseso ng pagpapabuti ng pana ay pinapagalitan na agad-agad ng perfectionist na si Keshi ang mga mamamayan kaya pati sila ay napapagod na rin sa bata at masungit na dwarf. Humahantong pa ito sa suntukan kaya napipilitan pa si Aaron na pahintuin sila. Nagbati rin naman ang dalawa at ang pagpapabuti ng sandata ay maayos nang natapos. 3 araw na lang bago magsimula ang digmaan at sa wakas ay nakumpleto na ang preparasyon. Samantalang halos mamatay na ang mga manggagawa dahil sa madali ang trabaho nila. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ang digmaan na minamatsyag ng mga mata ng emperador. Hindi pwedeng ipakita ng kanyang Panginoon at ni Cheryl ang totoo nilang kapangyarihan kaya hindi pa sapat ang pagpapabuti ng mga pana para manalo. Pinag-iisipan na nga ng mabuti ni Kainos kung ano ang gagawin niya. Hanggang siya ay nadulas at nung mahuhulog na sana siya ay ginamit niya lang ang kapangyarihan niya para palutangin ang kanyang sarili. Nung napansin niya ang putik ay parang meron siyang napagtanto kaya lumipad na siya pataas at habang inoobserbahan ang buong paligid ay natawa lang si Kainos dahil balak niyang gamitin ang putik. Agad niyang pinuntahan si Keshi para bangunin pero halatang inaantok pa ang dwarf. Nahulog siya sa kanyang kama at nagawa pa niyang matulog na naman. Kaya napabuntong hininga na lang si Kainos at binuhusan na niya ng tubig si Keshi. Pero inaantok pa rin ang dwarf at hindi niya raw marinig ang kanyang master kaya patawarin niya siya. Nagalit na ngang sinigawan siya ni Kainos at inutusan siyang pupunta sila sa lugar ng paglalabanan. Dumating na nga ang araw ng digmaang teritoryo. Nagtipon na ang mga hukbo ng 2 counts at mistulang lahat sila ay handa ng makipaglaban. Samantalang ang mga pinuno nila ay pinag-uusapan lang ang mangyayari kapag nanalo na sila. Tinanong ng payat na count kung ilan daw ang ipinusta ng matabang count at ang sagot niya ay 500,000. Sinabi pa niyang weird dahil humiram siya ng pera kay Maria sapagkat kulang daw ang pera niya. Sinang-ayunan lang naman ito ng payat na count at sinabing pagkatapos ng araw na ito ay titingalain na sila ng mga katulad ni Maria. Kaya tuwang-tuwa din ang matabang count. Napansin naman ng payat na count na hindi pa nagpapakita ang aroganteng Doc, hanggang sa nagtataka na lang ang matabang count sa nakita niya. Andito na nga si Aaron at ang kanyang buong hukbo. Samantalang nagulat na lang ang 2 count sa nakikita nila. Kabanata 19. Ito ay ang mga siege towers. Pinagtatawanan lang ito ng 2 counts dahil bakit pa raw sila nagdala ng ganun sa labanan na magaganap sa kapatagan. May kabayo na ang paparating at pumunta agad ito sa gitna ng 2 panig. Sa ilalim ng utos ng emperador ay gagawin na nila ang panghuling pormalidad kaya sinabi na niyang magtipon ang mga kinatawan mula sa magkabilang panig. Sumakay na ang 2 count sa kanilang mga kabayo at pati si Aaron ay lumapit na rin. Pumunta na nga sila sa harapan ng lalaking nag-anunsyo.
Sinabi ng mataba na hindi raw maganda ang kalagayan ni Doc Aaron, pinalakpakan niya lang ang pagsusumikap ni Aaron na magdala ng mga basura. Nagpasalamat lang naman si Aaron sa pag-aalala ng Count pero sa tingin niya raw ay mas masahol pa rin ang matabang matakaw na pagmumukha ng Count. Nanginginig na lang sa galit ang matabang Count na hindi makapagsalita. Pinapaalalahanan na nga muli ng nag-anunsyo ang napagkasunduan ng magkabila ang panig sa laban na ito. Kung mananalo si Doc Aaron ay mapapasa kanya ang dalawa sa mga bayan ng Union ng Counts at ang minahan ng ginto. Kung ang Union naman ang mananalo ay mapapasa kanila ang minahan ng ginto. Kung meron pa raw silang gustong sabihin ay sabihin na nila ngayon. Nagtinginan lang naman ang mga kinatawan ng dalawang panig kaya inintindi na nito nang nag-anunsyo na wala na silang gustong sabihin. Bumalik na raw sila sa sarili nilang mga panig at hintayin ang simula ng laban. Kaya tumalikod na sila sa isa't isa. Pero may sasabihin pa pala si Aaron, nagtaka lang naman ang dalawang Counts at sinabihan na nga sila ni Aaron na ingatan nila ang ulo nila. Mas lalo pang nagtaka ang dalawa kung bakit niya yun sinabi. Nagsalita na ng kakaibang lengguwahe ang nag-anunsyo at nagliwanag na ang kanyang tungkod. Nagkaroon na nga ng fireworks na nangangahulugan na nagsimula na ang digmaang teritoryo ng 100,000 hukbo ni Aaron laban sa 200,000 hukbo ng Union ng Counts. Sinabi ni Aaron kay Romel na espiya ng emperador ang komisyoner kaya hindi sila makikilahok ni Cheryl sa laban. Ipagpatuloy niya lang daw na gawin ang plano. Naiintindihan daw ito ni Romel at inutusan na niya nga ang mga arkero na itaas ang kanilang mga pana. Kaya naghanda na ang mga arkero, itinaas na nila ang kanilang pana at nagpalipad na sila ng mga palaso. Pero umabot lang ito hanggang sa kalahating bahagi ng kapatagan. Kaya natawa na ang mataba na Count na sinabing pagod na raw siya sa mga kalokohan ni Doc Aaron. Kaya nag-alok na siya sa commander ng hukbo na kung kaya nilang tapusin ang laban bago pa lumamig ang kanyang tsaa ay magbibigay siya ng 5,000 ginto. Ngumisi lang ang commander na sisiguraduhin niya raw na matatapos agad ang laban. Inutusan pa niya ang mga kabalyero na bitawan nila ang kanilang mga kalasag at isa-isa na ngang nahulog ang mga ito sa lupa. Nagbigay na nga siya ng utos na sumugod na sila. Habang papalapit sa kabilang hukbo ay iniisip lang ni Romel kung uumpisahan na ba niya. Inutusan na niya muli na maghanda ang mga arkero. Binitawan na nila ang kanilang mga lumang pana at pinalitan ito ng mga napabuting bersyon. Inihanda nila ang kanilang mga atake at nagbigay utos na nga si Romel. Kaya binitawan na nila ang mga palaso. Nagulat na lang ang commander ng kalaban na hukbo sapagkat nasa itaas na ng kanilang mga ulo ang mga palaso. Sinabihan na niya ang kanyang hukbo na ito ay isang patibong pero marami pa rin sa kanila ang bumagsak na sa lupa. Pumunta raw sila sa mga gilid kaya nagkaroon ng distansya sa mga kabalyero. Nagbigay na muli ng utos si Romel kaya inihanda na nila ang mga siege tower. Inikot ng mga sundalo ang kahoy na gulong at nung papalapit na ang mga kabalyero ay sabay at magkapareho pa ang inisip ni na Aaron at Cainus. Nagbigay utos na nga sila na umatake kaya itinama na ng tore ang mga yari sa metal na kagamitan. Naitanim pa ito sa lupa at parabang kumot na metal ang bumalot sa mga kabalyero. Sinusubukan nila itong hiwain gamit ng kanilang mga espada pero hindi pa rin sila makawala sa metal na nakapatong sa kanila. Huwag daw silang mataranta at maghanap lang sila ng daan para makalabas. Nang biglang natamaan ang ulo niya ng palaso at nung napagtanto ng commander ang nangyayari ay nagulat na lang siya dahil yun pala ay si Romel na ginamit ang pana nito para atakihin siya. Nang asar pa si Romel na sinabing hindi niya iniingatan ang ulo niya. Maraming mga palaso na nga ang nabitawan at papalipad na ang mga ito sa kalaban na hukbo. Isa-isa nang napaslang ang mga kabalyero na nakulong sa ilalim ng mabigat na metal. Samantalang naaasar na ang payat na Count at pinapagalitan na niya ang matabang Count pero papaano niya raw malalaman ang mangyayari. Kaya inutusan na ng payat na Count ang mga hukbo niya na iligtas ang kabalyerya. Sumugod na nga ang mga ito kaya ipinagbigay alam ni Romel na papalapit na ang reinforcements ng mga kalaban, ubusin na raw nila ang mga ito para hindi nila matulungan ang nakulong na kabalyerya. Sumugod na rin nga ang hukbo ni Romel kaya inutusan ng payat na Count na pigilan ng mga arkero ang kabalyerya ng kalaban. Nagpalipad na sila ng mga palaso, nagtinginan lang sina Romel at Bianca. Mas nauna si Bianca at ang mga hukbo niya sa harapan dahil plano niya palang manalangin sa kanyang goddess Vivian. Habang patuloy siyang nananalangin ay nagliwanag na ang kanyang kalasag, hindi lang pala ang kanya kundi pati na rin ang kalasag ng buong hukbo niya.
Na para bang nakabuo sila ng napakalaking kalasag at ito ang humarang sa mga palaso ng kalaban. Nabigla na lang ang dalawang count sa nangyari samantalang nakangisi lang sina Aaron at Cainus na nanunood. Kabanata 20. Ang kasalukuyang bilang sa panig ni Aaron ay hindi pa nababawasan ang buong 1,000 na hukbo, samantalang ang panig ng alyansa ng dalawang counts ay nakabitag pa rin ng 500 kabalyerya pero may tinatago pa silang 30 hukbo. Itinuro na nga ng count ang kanang bahagi at inutusan na niya ang mga kabalyero na atakihin ang kabalyerya ng kalaban. Kaya sumugod na ang mga kabalyero ng count at nung papalapit na sila sa hukbo ni Romel ay nagbigay siya ng utos na sumunod sa kanya ang kalahati sa kanila at ang matitira naman ay papaslangin ang kabalyerya ng kalaban. Agad naman itong sinunod ng hukbo at pinangunahan ni na Romel at Bianca ang nahati nilang hukbo. Nagbigay utos na si Romel na sumugod na sila at nagbanggaan na nga ang 200 kabalyerya at 1,000 kabalyero. Kahit na mas kaunti ang bilang nila Romel ay mas madali nilang napapaslang ang mga kalaban na kabalyero. Kaya natatakot na lang ang mga ito sa hukbo ni Romel na patuloy na binabawasan ang bilang nila. Sa mga nabitag naman na mga kabalyerya ay may isa na sa kanila ang nakalaya. Pero nagulat na lang siya sapagkat nasa harapan na niya si Bianca at napalipad na nga ang katawan ng sundalong yun. Ang kaganapan na ngayon ay madali lang na pinapaslang ni na Romel at Bianca ang mga kalaban nila. Habang pinapanood ng dalawang count ang buong pangyayari ay inutusan na nila ang mga mersenaryo na kumilos na sila. Kaya nagsimula na silang magbigkas ng kakaibang lengguwahe, isa-isa nang nagliyab ang kanilang mga tungkod, at ginamit na nila ang mahika nilang magic projectile na naglabas ng maraming mahika na atake. Nagulat na lang sina Aaron at Cainus dahil ang mga mahika na atake ay nasa harapan na mismo ng hukbo ni Romel. Tuluyan na ngang napasabugan ang hukbo kaya napasigaw na lang si Aaron na tinawag si Romel. Mabuti na lang ay naharangan ni Romel ang sarili niya kaya nakahinga pa rin ng maluwag si Aaron. Pero nagkaroon din ng mga bitak ang harang ni Romel kaya kinakabahan na lang siyang iniisip na muntika na siyang malagay sa panganib. Nung napansin niyang mga salamangkero ang umatake sa kanila ay inutusan na niya agad ang hukbo niyang umatras na sila. Kaya hinila na niya ang kanyang kabayo pero bigla silang hinarang ng mga natitira pang mga kabalyero. Pati rin sa likuran nila ay may mga kabalyero ang humaharang sa kanila. Natutuwa na nga ang dalawang count sapagkat napaggitnaan na ng mga kabalyero ang hukbo ni Romel. Alam ni Aaron na kahit na master swordsman si Romel ay mapanganib pa rin ang sitwasyon niya ngayon. Kaya inutusan na niya ang mga kabalyero na iligtas ang kanilang kapitan at ang kabalyerya. Sumugod na nga ang natitirang hukbo at sinabi ni Aaron na ililigtas niya rin si Romel kaya si Cainus na ang bahala sa mga salamangkero. Pero pinaalalahanan siya ni Cainus na naririto ang espiya ng emperador. Mas mahalaga raw ang buhay ni Romel at si Aaron na rin daw ang bahala sa espiya. Kaya tinawag na ni Aaron si Cheryl at pumunta na siya sa kagubatan. Inutusan naman na ni Cainus ang mga arkero na ilabas na nila ang catapult. Kaya kumilos na ang mga nanatiling hukbo at isa-isa na nilang inilabas ang mga catapult. Nagbigay na agad ng utos si Cainus kaya ang mga bato na pinalipad ng mga catapult ay isa-isa nang tumama sa nakabitag na mga kalaban. Unti-unti nang nababawasan ang mga nabubuhay pa. Kaya inutusan na ng count na sirain nila ang mga bato. Umatake na nga muli ang mga salamangkero para sirain ang pinapalipad na mga bato. Tinanong pa ng count kung tapos na raw ba sila sa mga pandaraya nila. Dahil wala lang ang mga ito pagdating sa mahika. Tinanong niya naman na ang mga salamangkero kung kaya ba nilang sirain ang mga catapult. Posible raw pero matatagalan sila sa paghahanda ng kanilang atake. Ngumisi lang ang count na inutusan silang gawin pa rin nila ito. Iniisip naman ni Cainus na doble ang hukbo ng kalaban at meron pa silang mga salamangkero, kaya pinapakita lang nito na walang mas masahol pa sa mga tao pagdating sa kasakiman. Pero ang sitwasyon ngayon ay mas komplikado pa kumpara sa inaasahan niya dahil kung nasaan o kung ano man ang ginagawa ng kanyang Panginoon ay bigla na lang na nasa harapan na niya pala si Aaron. Binati niya ang kanyang Panginoon pero may napansin siyang kakaiba kay Aaron. Hindi siya makapaniwala na may tao ang may ganitong klase ng enerhiya ng mana. Hanggang sa may napansin pa siya na nagpalaki sa kanyang mata habang inoobserbahan si Aaron. Nagtaka na lang si Cainus kung ito ba ang ilusyonaryong mahika ni Cheryl? Na para bang namangha ang dragon na si Cainus sa mahika ng isang tao. Nang biglang may tumatakbo na ang nanggaling sa kagubatan at yon ay si Aaron na may hawak-hawak na kutsilyo.
Pinupuri pa ni Cainus na mas dumarami na raw ang pandaraya ni Aaron. Sa isipan naman ni Aaron ay kailangan niya pa rin na mag-ingat dahil sa espiya. Kaya habang nakayuko ay mistulang may hinahanap siya at yun ay ang isang helmet ng sundalo. Agad niya itong isinuot at nagseryoso na nga ang ekspresyon ni Aaron. Kabanata 21. Nagbigay utos na muli si Cainus na ihanda nila ang mga catapult, kaya naglagay na nga ng bato ang mga sundalo. Pero bigla na lang na nasira ang catapult na nasa tabi ni Cainus. Ibinaling niya ang kanyang tingin at para bang tinanggap niya lang ito bilang paghahamon ng mga kalaban. Kaya iniutos niyang umatake sila sa pinakamalayong saklaw. Pinalipad na ng mga catapult ang mga bato at iniisip lang ni Cainus na ito raw ang tinatawag niyang ingatan nila ang kanilang ulo. Ginamit na niya ang kanyang mahika na feather kaya nag-iba ang direksyon ng mga bato. Nagulat naman ang espiya sa napansin niyang flight magic at pati na rin ang dalawang counts dahil nasa harapan na nila mismo ang mga bato. Natataranta na nga silang inutusan ng mga salamangkero, kaya nagliwanag na ang mga tungkod nila para makagawa ng mahika na sisira sa mga bato. Pero bigla lang na nagliyab ang mga mata ni Cainus, kaya nung nagbanggaan na ang mga bato at mga mahika na atake ay buo pa rin ang bato na babagsak na sa mga kalaban. Kaya tatakbo na sana ang mga salamangkero pero nabagsakan na sila ng mga bato. Tinatanong na lang ng count kung ano ang nangyayari. Itinuro lang sa kanya ng salamangkero ang kalangitan at nung tumalikod ang dalawang counts ay nakita nilang may mga bato na naman ang babagsak na sa kanila. Isa-isa na ngang tumama ang mga bato sa paligid ng dalawang counts kaya mas lalo pang nagalit ang payat na count na iniisip na may tinatago pa pala si Aaron. Tinawag na niya ang mga arkero at inutusan pa niya silang sumugod sa harap ng labanan at makipaglaban ng malapitan. Sinunod naman agad ito ng mga arkero. Inutusan naman niya ang mga salamangkero na sirain ang mga catapult pero hindi raw nila ito kayang gawin dahil kakailanganin nila ng oras. Mas lalo pang ang nagalit ang count na tinanong kung hindi ba nila gustong mabayaran. Kahit ano pa man ang gagawin nila ay umatake na sila. Kaya kahit na nagagalit na rin ang salamangkero ay inutusan na niya ang mga kasamahan niya na puntiryahin ang mga bato. Ginamit na nga nila ang mahika nilang water ball kaya unti-unti nang may namumuo na mga tubig. Binabalot nito ang mga bato at nung tuluyan ang nabalot ang lahat ng mga bato ay ginamit na nila ang mahika nilang telekinesis. Sa pamamaraang ito ay napunta sa ibang direksyon ang mga bato at sa malayong lugar na bumagsak. Para kay Cainus ay gumagawa lang sila ng mga hindi kinakailangan na mga pandaraya. Ngumisi lang siya na halatang may kakaibang balak na naman. Inutusan na niyang maghanda ang mga arkero at sinabihan silang paliparin nila ang mga palaso ng napakalayo. Ginamit na niya ang mahika niyang gravity reversal kaya nag-iba muli ang direksyon ng mga nasusunog na palaso. Ang puntirya ng mga ito ay ang mga salamangkero, kaya ngayon ay isa-isa na silang nasunog na humihingi pa ng tulong. Tuluyan na ngang naubos ang lahat ng mga salamangkero ng mga counts. Kaya tuwang-tuwa na naman si Aaron na inaasar pa sila sa paggamit ng mahika at ngayon ay papaslang na rin daw siya ng mga tao. Biglang bumilis ang kilos niya, samantalang napaggigitnaan pa rin ang hukbo ni Romel. Paparating na nga ang reinforcements nila pero nung tumingin siya sa gilid niya ay nagulat na lang si Romel sapagkat mas lalo pang lumalapit ang mga kalaban sa kanila. Habang nakatuon sa ibang direksyon ang atensyon niya ay hindi niya inaasahan ang papalapit na sibat, kaya natamaan na nga ang mukha ni Romel. Habang iniisip na kailangan niya lang na magtiis hanggang makarating na ang mga reinforcements. Sa kabilang banda naman ng labanan ay nung lumingon si Bianca ay napansin niya agad na nasa panganib ang kapitan kaya inutusan niya ang cavalry squad na atakihin ang mga kalaban na kabalyerya at ang Crusader Order naman ay susundan siya. Sumugod na nga sila para iligtas ang hukbo ni Romel. Ang kasalukuyan ng bilang ng mga hukbo ay may natitirang 1,720 sa panig ng alyansa ng dalawang counts at 900 naman sa panig ni Aaron. Kabanata 22. Nagulat na lang ang isang kalaban na sundalo sapagkat papalapit na sa kanila ang hukbo ni Bianca. Nagbanggaan na nga ang dalawang panig at inutusan na ni Bianca ang hukbo niya na sirain ang mga kalaban at iligtas ang kapitan ng mga kabalyero. Ginamit pa niya ang kanyang kalasag para paatrasin ang mga kalaban. Sinundan naman din ito ng hukbo niya kaya isa-isa nang napalipad ang mga sundalo ng mga counts. Nagbigay na nga ng utos ang kapitan sa panig ng alyansa na huwag nilang papasukin ang mga kalaban nila. Kaya inihanda na ng mga sundalo ang kanilang sibat. Napahinto na lang ang hukbo ni Bianca sapagkat ang kaharap na nila ngayon ay ang patalim ng mga sibat.
Dinepensahan na niya nga ang mga ito gamit ng kanyang kalasag na naasar dahil mabilis daw na kumilos ang mga kalaban. Kaya tinawag niya ang kanyang goddess Vivian, nagliwanag ang kanyang kalasag at nung nagdasal na siya ay mas lalo pang lumakas ang liwanag na nanggagaling sa kanyang kalasag. Sa sobrang lakas ng liwanag ay binubulag na nito ang mga kalaban kaya ginamit na ni Bianca ang pagkakataon na ito para sumugod. Natuwa naman si Aaron dahil sa ginawa ni Bianca hanggang sa may nagbigay ng utos sa mga kalaban na buksan nila ang mga mata nila. Nahanap na nga ni Aaron ang kapitan ng kalaban na inuutusan ng mga sundalo na huwag umatras. Ang mga kalaban nila ay mga lason lang daw na daga. Hanggang sa may sumaksak sa likuran niya at nung lumingon ang kapitan ay nakita niya ang mga nagliliwanag na mga mata ni Aaron. Namukhaan agad ng kapitan kung sino ang kaharap niya ngayon samantalang mayabang lang naman na sinabi ni Aaron na siya raw ang daga na tinutukoy ng kapitan. Natumba na lang sa sahigang bangkay ng kapitan at para iligtas si Romel ay tumitingin-tingin si Aaron sa paligid niya. Sumugod na siya na sinabing kailangan niyang puntiryahin ang ulo ng mga kalaban. Kaya mabilis na niyang ang nilalagpasan ang mga sundalo para paslangin ang lahat ng mga kumander na kalaban. Natumba na lang ang napaslang na mga kumander at lumanghap na ng hangin si Aaron para isigaw na napaslang na ang kumander ng mga kalaban. Ngayon ay kailangan na nilang umatras. Habang naguguluhan pa rin ang mga sundalo kung ano ang gagawin nila ay may isa naman ang sumigaw na makinig daw ang lahat ng hukbo ng alyansa. Meron pa palang natitira na kumander kaya nagulat si Aaron nung nakita niya ang bendahe na nakatali sa braso ng kalaban. Huwag daw silang magpapalinlang sa sabutahe ng kalaban. Ito ang sinabi ng kumander ng mga arkero ng alyansa. Walang aatras at kailangan lang nilang sumugod. Kaya dahan-dahan nang lumalapit ang sibat ng mga kalaban at isa-isa na nilang pinapaslang ang hukbo ni Romel. Naguguluhan na ang utak ni Romel at bigla na lang siyang sumigaw sa galit dahil sa mga napapaslang na mga kasamahan niya. Natataranta na si Aaron sa nasasaksihan niya samantalang patuloy lang naman na pinapasugod ng kumander ang hukbo niya. Halatang nagagalit na si Aaron at inisip niyang kailangan niya muli na gawin ang ginawa niya. Kaya sumugod na siya at nakarating na si Aaron sa likuran ng kumander para paslangin ang kalaban pero may biglang humarang sa kutsilyo niya. May 3 sundalo na nga ang pumipigil kay Aaron ngayon. Tinawag pa siyang hangal na bastardo ng kumander pero natawa lang si Aaron kaya nagtaka na lang ang kumander. Anong plano raw ang pinagsasabi niya? Hinila lang ni Aaron ang kutsilyo niya kaya nagulat na lang ang mga sundalo at mabilis na silang pinaslang ni Aaron. Napamura na lang ang kumander na nasasaksihan ng buong pangyayari kaya magbibigay na sana siya ng utos sa buong hukbo na sugurin at paslangin ang lahat ng mga kalaban nila. Pero tuluyan nang hiniwa ni Aaron ang leeg ng kumander. Agad na tinawag ni Aaron si Romel na nakaupo na lang sa sahig. Papalapit na ang mga sibat sa nakatulala niya na lang na mukha. Nang may nagpalipad sa mga sundalo at yun ay ang hukbo ni Bianca. Mabuti na lang ay naabutan ng hukbo niya na iligtas si Romel. Isinigaw na ni Arthur na naubos na ang mga kumander ng kalaban kaya ngayon na ang pagkakataon nila. Nung napansin ng mga kalaban na sundalo na papalapit na ang mga reinforcements na hukbo ni Bianca ay umatras na agad sila sa labanan. Hanggang dito na lang daw si Aaron kaya mabilis na siyang kumilos para makalayo sa hukbo ng kalaban. Sapagkat nagpalipad na naman ng mga bato ang mga catapult at isa-isa na itong bumagsak sa mga umaatras na mga kalaban. Ang 1,000 hukbo ni Aaron laban sa 2,000 hukbo ng alyansa ng Counts, tuluyan nang nasunog ang nasa ibabang bahagi ng papel na nangangahulugan na nanalo na ang panig ni Aaron.